80. Nga naman, masamang damo, matagal mamatay. BBM. Are na naman sa! Ngayon ka nga lang nagpakita, yun di puta, pagkahawak ng microphone, ganyan ka lumabas sa bunganga mo ni Malka. Ilang linggo na nakalipas, na saan ka? Saan ka pumunta? Ngayon ka lang napakita, tapos mag-hawak ka ng microphone, masamang damo, matagal mamatay. Tatay mo ba yung pinaparinggan mo? Kasi base sa balita nyo, yung tatay mo naghihingalo. Base sa balita nyo, yung tatay nyo mahina na. Base sa balita nyo, yung tatay nyo natumba na. Base sa balita nyo, yung tatay nyo na may nagkakaroon na siya ng limot or nagiging makalimutin na. Tatay mo nga ang tinga-tinga na buhay pa eh. So, ibig sabihin, tatay mo ang tinutukoy mo na masamang damo, Sara. Minsan ka na nga lang magpakita, puro pa paninira ang lumalabas sa bunganga mo. Wala bang bago, Sara? Magkwento ka naman sana ng achievement mo. Ikwento mo sa amin kung ilang puno na ang natanim mo at kung may ugat na ba ang puno na tinanim mo. Ikwento mo sa amin kung ilang tinulada na ng dahon ang napulot mo doon sa kagubatan. Ikwento mo sa amin kung ilang beses ka pabalik-balik ng ibang bansa at magkano ang nagastos mo. Ikwento mo sa amin kung ano yung nagawa mo sa pagta-travel mo. Ikwento mo sa amin lahat kung ano ang kapakinabangan ng Pilipino sa iyo bilang isang vice president. Yun ang ikwento mo. Wala kayong ibang ikwento kundi paninira lang kanya. Ha? Masamang damo matagal mamatay BBM. Pacquiao! Kahit kailan wala kayong narinig sa Pangulo na nagsalita ng masama. Kahit sa mga anak ng Pangulong Marcos, never sila nagsalita ng masama. Pansinin nyo yan. Tingnan nyo yung pagkakaiba ng mga Marcos at Duterte sa ugali pa lang. Ni minsan ba nakarinig kayo ng mga anak ng Pangulong Marcos nagsalita ng masama laban sa Duterte? Wala. Pero yung Duterte, walang ibang bukang bibig kundi patay, mura, pambababoy, pagyawyaw, ganun lang yung paulit-ulit nilang sinasabi. Pamamahiya, lahat na. O ngayon, sino yung disente at mukhang adik sa dalawang pamilya? At sino yung totoong masama sa dalawang pamilya? Marunong naman siguro tayong tumingin kung sino yung maayos at hindi. Marunong tayong magbahin-bahin. Marunong tayong makita naman natin, no? Kung sino talaga yung tao na maayos at hindi. Makita natin kung sino yung masama at mabuti. Hindi naman tayo siguro mango. Diba? Yung mga anak ni Duterte, gayang-gaya ang ugali ni Duterte. Kung si Duterte wala good manners, ang mga anak mas malala pa. Diba? Wala na yung ibang lumalabas sa bibig, kundi puro negatibo, puro paninira. Yan lang yung kaya nyong gawin. Hindi na yan i-epekto. Sa totoo lang, hindi na yan i-epekto. Wala na tayo sa panahon ni Kupong-Kupong. Alam na ng taong bayan kung sino yung nagsasabi na totoo at hindi. Diba? Kaya yung ginagawa nyo, ano na lang yung atake, na lang paninira. Yun na lang yung kaya nyo gawin eh. Wala man kayo yung achievement. Wala man kayo ba ipagmayabang? Meron ba? Bukod sa apelyido nyo nga Duterte, may pagyabang ba kayo? Kung meron kang ipagmayabang, Sara, kagang imo mga kapatid, sige nga, ilaban nyo. Ilatag nyo isa-isa. Puro lang man kayo, ginapadagaan nyo lang sa kaisog-isog nyo, dinadala-dala nyo lang sa matapang-tapangan nyo, ganyan lang man. Duterte lang ang nagpatayo sa inyo kung saan kayo sa posisyon nyo. Hindi kayo magaling. Nadala lang kayo sa apelyido ng tatay nyo, kaya ngayon katambling-tambling na kayo kasi wala yung tatay nyo eh. Diba? Kasi nakaangot lang man kayo sa pangalan nga Duterte. Wala kayo sa posisyon nyo dahil magaling kayo, hindi.
Nandyan kayo sa inyong posisyon dahil sa ama nyong si Duterte at dahil sa apelyido nyong Duterte. Pero kayong magkapatid, wala kamo ya abilidad. Wala kamo ability, wala kamo ya inyo sa ipagmayabang.